Kumusta Pilipinas? Magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga ka-coffee natin na nakikinig, nasaan man po kayong panig ng daigdig, magandang araw po sa inyo, except kay Marcoleta. Si Marcoleta, huling-huli na nga nag-hearing ang Department of Justice, di ba? Sumalag dyan sa Senado budget hearing season kasi Wala na si Remulla dyan Wala na si Remulla dyan sa DOJ kasi ombudsman na yan. Pero hindi pa rin naka-move on si Marcoleta. Ini-insist niya pa rin na wala dapat restitution dito sa mga diskaya. Ibig sabihin, wala daw po sa requirement na isauli ng mga diskaya itong ninakaw nilang pera sa gobyerno. Ini-insist ni Marcoleta, walang ganyang batas. Okay lang tanggapin ninyo ang mga diskaya kahit nagnakaw na yan sa pera ng taong bayan. Tanggapin nyo bilang state witness. Diba? Kakaiba si Marcoleta no? Kahit hindi nila isauli yung yaman nila, tanggapin niyo bilang state witness. Paano mo pagkakatiwalaan yung tao na yan na hindi nga nagpapakita ng sincerity na tutulong sa gobyerno? Kasi kung sincere talaga yan, kahit paano, gawin mo yung ginawa ni Bryce Hernandez, isauli mo yung mga pera na yan. Yung yaman na yan, o mga sasakyan man yan, mga luxury cars na yan. Sabi nila, nasa customs naman, nasa custody ng customs, pero hindi lahat. Yun yung mga declared lang. Paano yung mga hindi declared? Kasi ang problema ni Marcoleta, paano magkakaroon ng restitution? Hindi naman natin alam kung magkano yung isasauli. Simple lang yan Iniitaro niya sa mga diskaya, magkano yung ninakaw mo. 1 billion, sige, sauli mo muna yung 1 billion. And later on, kapag na-realize ng korte, lumabas sa investigasyon ng korte na 1.5 billion pala yan. So, idagdag mo yung 500 million. O baka sobra pala. Naging generous sa mga diskaya, 100 billion na sinauli. 800 million lang pala ang ninakaw. O sige, isauli ng gobyerno. Kung pwede ba yan, o baka gawa ng diskarte. Diba? Pero yung pinupunto ni Marcoleta na hindi kailangan magsauli ng ninakaw itong mga diskaya para maging parte ng Witness Protection Program, red flag yan. Problemado talaga yan. Hanggang ngayon, di pa rin siya makamove on. Ito, nasa News 5 Sabi ni Dis, ang ganda ng cellphone ko bago kasi yung tempered glass. Basahin ninyo. Ako na lang magbabasa. Sabi ni Marcoleta, I am not defending the Diskayas. Kaya ko lang po pinipilit ito because kagaya ng sinabi ko, gusto nating ma-identify yung mastermind. Diba? Illogical masyado. So, hindi mo ma-identify ang mastermind kapag nagsauli ng nakaw itong mga diskaya? Ganun ba yun? Diba? Common sense Alam mo, minsan talaga to si Marcoleta matalino naman to. Pero siyempre, dahil sa pagprotekta, hindi natin alam kung ano nangyayari. Gusto niya lang daw po, pinipilit niya ito kasi gusto niyang ma-identify yung mastermind. So, mga diskaya kapag nagsauli kayo ng 1 billion na ninakaw ninyo, hindi natin matutukoy yung mga mastermind. Kaya huwag kayo magsauli. Yun ba yun? Yun ang gusto niya palabasin doon? Nakakatawa yan. In the first place, kondisyon yan ng Department of Justice. Kanino ba itong Witness Protection Program? DOJ. Sino ba ang naglatag ng program na yan? Sino ba yung may guideline sa programa na yan? DOJ. Kapag sinabi ng DOJ na isauli nyo muna yung ninakaw ninyo, parang isa yan sa prerequisite para matanggap kayo sa WPP, gawin ninyo. Kasi programa nila yan At the same time, discretion o decision yan ng DOJ kung tatanggapin itong mag-asawang diskaya. Malinaw sa malinaw na malinaw na malinaw na malinaw na hindi sila matatanggap dito sa WPP. Alam mo, anong ginawa ng mga diskaya? Hindi na kami magko-cooperate. Biruin mo, anong klaseng tao yan? Diba? Sabi hindi na sila magiging cooperative sa ICI. Sa investigasyon ng ICI, wala na. Hindi sila magko-cooperate dyan. See? Dahil hindi na pagbigyan ng gusto. Anong klaseng mga tao yan? Ano yung gusto nila? Maging miyembro o maipasok sila sa WPP. Para kahit papano, siguro, ayaw nila makulong. Kasi kapag nasa WPP sila, posible, mabura yung kaso nila, kapalit ng kanilang pagiging witness, or mapagaan yung kanilang kaso. Hindi nangyari sa mga diskaya yan. Sige, bahala kayo, di kami mag-cooperate. Anong gagawin namin ngayon? Mayaman naman kami
Eh di gawin namin yung mga dapat namin gawin. O wala, sige, appeal hanggang umabot na ng Korte Suprema. Hindi na nakulong. Idadaan sa technicalities. So ito pa, pupondohan natin. Sige. Ang susunod na administrasyon, wag lang ang kakampi ni Marcos para matigil yung investigasyon na yan. O yun. Balik ligaya na naman itong mga to. Diba? Tapos pagtatanggol pa ni Marcoleta yan. Sabi ni Marcoleta, kahit wala sa batas, ipipilit na dati yung sekretary. Talagang galit na galit siya kay Boying Rimulya eh. Kasi ang sabi niya nagkausap kami niyan eh. Bago nagkagulo-gulo, nagkausap sila at mukhang nagbigay ng signs na sige, pwede mo nang ipasok yan. Kaya nga agad-agad ura-urada yan eh. Si Marcoleta nagpasa agad ng recommendation letter yan eh. Nire-recommenda niya itong mag-asawang Diskaya na ipasok na sa WPP. Kahit hindi alam ng mga miyembro ng committee ha. Kahit hindi alam ng mga members ng Senate Blue Ribbon Committee, nagdesisyon na siya mag-isa. Dahil siya ang chairperson, sige, gawa na agad ng liham. O ipagdala na agad sa DOJ yan. Ganon. Ura-urada. Kahit hindi niya na pinaalam sa mga kasamahan niya. Iba rin talaga. Di ba? Kinumpronta ni Senator Rodante Marcoleta ang mga opisyal ng Department of Justice o DOJ dahil sa pag-obliga sa mga Diskaya na ibalik ang umano'y nakaw na yaman bago maging kwalipikado sa Witness Protection Program. Ito yung pinupunto ko sa inyo kanina. Kanino ba yung programa na yan? Sa DOJ yan. Sino yung naglatag ng guidelines dyan? DOJ yan. Hindi Congress. Hindi batas. DOJ. Sila yung naglatag ng mga kondisyones. Sila. Hindi na kinakailangan idaan pa sa Kongreso yung kanilang mga conditions. Kung sinabi ni Marcoleta, ni Rimulya, kailangan may restitution, di gawin nyo, programa namin yan Kami ang masusunod sa amin yung programa. Unconstitutional ba yan? Labag ba yan sa batas? Edi i-challenge mo sa Korte Suprema para madeklara na unconstitutional yung restitution. Ganun lang yun Ang masaklap, pinipilit ni Marcoleta yung kagustuhan niya as if siya yung nag-i-implement ng program. Sa salitang kanto, nagmamagaling. Nagmamagaling sa DOJ. Hindi ba ng programa yan Programa ng DOJ yan. Sila ang nakakaalam yan. Guidelines nila yan. Conditions nila yan para matanggap ka sa WPP. O sasama loob mo sa DOJ dahil hindi natanggap ang mga Diskaya. Magsauli muna kasi ng nakaw. Ganun lang yan Walang problema. Gawin niya yan. Sauli niya yung nakaw. Baka ma-consider pa siya na matanggap siya sa WPP. Di ba? Sila lang ang nakakapag-identify initially ng 17 congressmen at doon sa kanilang mga testimonya, lumalabas na rin ang pangalan ni Zaldico and Martin Romualdez. Sabi ni Marcoleta sa budget hearing ng DOJ ngayong Martes, October 21. Ang paniniwala ni Marcoleta, ito mga binitawang statement na mag-asawang Diskaya, absolute truth. Totoo. Totoo ha. Kasi yan ang yan ang argument niya Tanging mga Diskaya lang, si Marcoleta nagsasabi tanging mga Diskaya lang ang nakapag-identify initially ng 17 congressmen. Wow! Sir, ang dali lang gawin yan. Magpangalan lang ako ng mga congressman. Congressman A, B, C, D. Ano yung proof? Diba? Napakabilis magbintang. Yes, maraming guilty dyan, but you have to prove your claims, your arguments, backed with evidence. Asaan? Pangalawa, meron bang binanggit ang mga Diskaya na sangkot o nangyaring anomalya sa administrasyon ni Digong 2016 to 2022? Meron ba? Wala. Anong ibig sabihin? Filtered. Sinala yung mga sasabihin ng mga Diskaya. Yun ba ang katotohanan? Tapos gusto mo paniwalain ng taong bayan, ipasok sa WPP yan dahil absolute truth ang sinasabi niyan. Kasi nakapag-identify ng 17 congressman yan initially. Pero walang nagkasala nung panahon ni Digong. 2016 to 2022, wala nagkasala. Sinong maniniwala niyan? Mismong Diskaya nagsabi, they started having projects, flood control projects with the administration of Duterte, 2016.
Tapos, sa testimonya, wala. Ibig sabihin, perfect pala. Yung mga opisyal ng DPWH, yung mga congressman during that Congress, perfect. Hindi nabanggit ng mga diskaya. Di ba? Aba, matindi. Yun eh. Tapos, i-insist ni Marcoleta, hindi ipasok niya sa WPP yan. Para ma-absuelto. Not to mention, yung kanyang asawa. Official. Sa insurance company. Ay, nako. Sabi niya, ayaw nyo sila, yung mga diskaya daw, bigyan ng protection under the law. Kaya siguro, umayaw na sila sa ICI, dagdag pa niya. Wow! Nagkaroon pa ngayon ang dahilan ang mga diskaya para hindi na mag-cooperate sa ICI. Kasi hindi nyo pinasok sa WPP. Nanunumbat si Marcoleta. Kasalanan nyo yan, DOJ. Andudo na yung witness, hawak nyo na yung witness na kayang mag-tell all. Pero pinakawalan nyo pa dahil hindi nyo pinasok sa WPP. Ano yun? Ang tinding narrative yan Kasalanan ng DOJ yan. Kaya hindi na nagko-cooperate ang mga diskaya sa ICI dahil hindi nila pinasok sa Witness Protection Program. Ano yun? Boying, kasalanan mo pala, ombudsman. Di mo kasi pinasok yan Hindi na magko-cooperate sa ICI, edi wag. Sa korte sila sumagot. Ano ibig sabihin na hindi na magko-cooperate? Pag inimbitahan sila, hindi na sila attend. Maghintay na lang ng warrant yan. Edi wag. Uusad ang ICI without them. Uusad yan. Tatakbo ang investigasyon. Mapupunta sa korte yan. Imposibleng hindi. Under this term, under this administration, the PBBM, uusad itong investigasyon without or even without the cooperation of the Diskayas. Nanumbat pa Paliwanag naman ni DOJ Officer in Charge, Frederick Vida, pinuproseso pa rin ang mga testimonya ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya kahit pa hindi magkaroon ng restitution. Hindi ang bait pa rin sa'yo. Pero masama na ang loob. Hindi na nga magko-cooperate sa ICI Alam mo ko sa DOJ, kahit wala na dyan si Boying Rimulya, huwag nyo tanggapin yan. Hindi nga ma-establish na hindi sila yung primary. Billions of pesos ang nakulimbat yan tapos tatanggapin nyo bilang witness. Gagastosan pa ng gobyerno para sa kanilang security. Ma-absuelto pa sa pagkakakulong. Saan ka nakakita ang daming kumpanya? Ilan yan? Siyam or 11? Magkukumpete sa isang project. Ito para backgrounder lang tayo Halimbawa may project si DPWH. Bidding dapat competitive yung bidding dapat may 3 magbibid. Sige, 3. Yung 3 or 2 o 6, depende kung gaano karami. Kasi dapat competitive. So itong gagawin ng mga diskaya, yung mga company niya, pasasalihin niya sa isang project. O sige, mag-bid kayo dyan. O ito, 1 billion yung budget. O ito, 800 million lang kayo. Ito, 900 million. Matalo man. Halimbawa, napunta sa company A. Kasi sila yung lowest bidder 800 million lang Natalo si company B kasi 1 billion. Si company C, 900 million natalo. Kay Diskaya company yun yung B at saka C kay Diskaya. O nanalo si A. Kanino si A? Kay Diskaya din. Diba? Pinaglaruan lang ang gobyerno. Tapos, ayaw mo na magsauli sila ng nakaw sa taong bayan? Pinaglaruan ng gobyerno. Hinayjack ang bidding. Kahit sinong manalo sa mga company na yon, kanya pa rin lahat yon. O lumabas iisang address ng mga kumpanya na yan na nag-join sa bidding, iisa, di man lang nag-effort i-address sa ibang lugar diba? Lahat pag-aari niya. Monopolize, kumbaga. Ay nako. Tapos si Marcoleta, todo tanggol pa rin dyan kay Diskaya. Siya, sige. Anong gusto niyo sabihin kay Marcoleta? Comment niyo dyan sa comment section. Yung mga nasa Facebook, ayan, parami-rami na tayo ng parami sa Facebook, baka di pa kayo naka-like, naka-follow sa ating Facebook page. Yung mga nasa YouTube, gusto nyo po sa Facebook manood, pwede rin po, punta lang kayo sa Facebook, hanapin nyo yung Ka-Coffee. Nandiyan po tayo. Mga nasa TikTok, mga kabataan natin nasa TikTok, please subscribe na rin po kayo sa ating TikTok page, Ka-Coffee, search nyo lang po yan. Of course sa YouTube, ang ating primary home, i-click nyo lang po ang subscribe. Magkita-kita tayo, Ka-Coffee, mamaya!
Alas 6 ha. Alas 6 po ng hapon, may Salamat PBBM Podcast. 6 PM, Salamat PBBM Podcast. Sa Facebook lang po yan muna ha. Later on, ina-upload natin yan sa YouTube. Pero sa Facebook po muna. Salamat PBBM Podcast. Punta lang kayo sa Facebook. I-search nyo lang Salamat PBBM. Lalabas na po yan. Alas 6 po hanggang alas 7:30. Maganda-ganda yung mga pag-uusapan natin ngayon. Kasama natin si Palerista TV. Si Paler. At si Yayam Dizon. Of course, kasama natin sa grupo si 31 Million Movement at si Mark Ian Everyday. Sila po yung producers ng program. 5 kasi kami ka-coffee, no? 5 kami sa grupo. Ito yung tinatawag naming First 5. Yan, First 5. Si Yayam, si Paler, of course, ang inyong lingkod, si ka-coffee, at ang ating producer, si 31 Million Movement, at si Mark Ian Everyday. O siya, sige, kita-kits tayo mamaya ka-coffee. Salamat PBBM Podcast. I'll see you in the next video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.